Oh man. Oh bunga. Hello mga ka-agri. Today po ay update ko lang kayo sa ating napier grass na itinanim pagkatapos po ng isang buwan at kalahati. Ano na ba yung itsura ng napier grass pagkatapos ng isang buwan at kalahati mga ka-agri? Talagang napatunayan po natin. Pwede po talaga na ma-harvest na pala yung ating napier grass pagkatapos po ng isang buwan at kalahati. Ito po, pwede na po para talaga ma-harvest. Hindi naman siya ganun kataas na mataas, pero pag sinabi mong pwedeng ma-harvest, pwede na po ma-harvest yung ating napier grass pagkatapos po ng isang buwan at kalahati. Itong mga naunang natanim, tingnan natin dito sa taas. Ito rin po, oh. Ito yung kasabay niyang naitanim isang buwan at kalahati. Ganyan na po kataas, mga 3 feet hanggang 3 feet and a half po yung karamihan ng taas niya, hanggang 4 feet ba nga eh. Ganyan na po sa tangkad. Pero atin po nang papansin, pag bagong tanim po yung napier grass, pa isa-isa o dalawang puno lang, 3 puno lang ang tumutubo mula sa ilalim. Pero alam ba ninyo na pag ito ay nakat natin, gaya po nito, isang puno lang yung mataas, oh. Pero ito po, pag nakat po natin dito at ito, lalabas po yung maraming tubo dito sa lalim. Mas marami po, mata times 3 times 4 po siya pag nakat po itong may na puno pagkatapos po yung unang-una na na-harvest. Hindi pa ito na nabawasan mga ka-agri. So ito yung itsura. At pag ito ay nakat natin at tumubo ulit, bigla po itong sisikip yung puno niya at mas marami yung tutubo. O gaya pinang sa taas, ganyan na po. Ang dami na ring mga ganitong kasing bushes. So bibigyan niya talaga ako ng trabaho pag ito po ay na-harvest yung ating napier grass at naikumpay sa ating mga kambing. Talagang papatayin na rin yung mga damo yan, kukunin na rin yan. Pag hindi ko yan magawa ng biglaan, talaga mag-i-spray din po ako ng herbicide dyan. Pero may mga technique po kasi dyan na hindi po ma-disgrasya yung ating mga napier grass. Eh kung paano gagawin yan, tuturo lang natin na balang araw. Pero bago po yan siguro ay ito, yung mga magagandang damo, ikukumpay na rin natin yan muna sa sa kambing bago ma-harvest po ito mga ka-agri. Ganyan po kasi talaga, kasi damo yan eh. Pero pag naka-intensify yung pagtubo nito, napakapagpaganda na po ng tubo yung ating napier grass mga ka-agri, ay pati yung mga damo-damo na ganito ay medyo paunti-unti na lang yung mawawala talaga. Hindi na rin yan dadami kasi mamamonopolize po ng ating napier grass. Kasi pag bagong tanim po, delayed po yung pagtaas at pagdami nila ng puno. Pero pag ganito, andyan na, nag-harvest ka na lang, andyan na kasi yung puno sa ilalim, mafo-force siyang dadami yung lalabas. Yun po, bibiglain sa kapal yung tubo nito. Eh syempre, pati itong mga damo-damo ay medyo maano na rin sila. May stress na yan sa gagawin ng pagbilis na pagtubo ng ating mga napier grass. Pero ito kasing damo na ito, gusto rin ito ng mga kambing natin eh. So yan yung plano natin, ikukumpay rin muna natin yan bago mag-i-spray. Pag nagdating na sa tuntong, mag-i-spray na talaga. Yun po, eh, dito na area medyo floody yan dito. Iba rin talaga pag nasa mga pilapil area. Eh, syempre ito ay na-late na rin ng tanim. Nauna po kasi yung mga tatangkad na yan mga ka-agri, kaya iba yung paglaki niya. Mas matangkad syempre, nauna silang naitanim eh. Kaya na rin po dito. Yan po, kaya tingnan nyo po, ang tataas na lang pagtubo, maganda na talaga. So yun, na patunayan lang po natin na after po ng isang buwan at kalahati, pwede nang ma-harvest itong ating napier grass. At sa napansin po namin, pag ito po ay kinaikat, ang bagong tubo niya po, hindi po abutin ng isang buwan at kalahati. Isang buwan lang, pwede na naman siyang ma-harvest ulit. Isang buwan lang. Pero yung pinakamaganda po, antayin natin na umabot ng isang buwan at kalahati talaga bago mag-harvest ulit. Pag yan ay mga direct feeding sa kambing. Pero kung mga silage,
Yun po, isang buwan kalate hanggang 2 buwan. Ang ganda po, silage na ganun. Pero tayo kasi dito hindi pa tayo makakapag-silage kasi konti pa itong ating napier grass. Yan, kung dadami na masyado at hindi na natin maabutan maikumpay sa ating mga kambing, mga ka-agri. So yun, nag-update lang po tayo dito sa ating tinanim na napier grass. Dito, tinanim natin yan ng kalakatan. Pero nang itinanim, puro lang ulan. Ulan na lang ng ulan. Nako po. Hindi talaga kinaya ng mga tinanim natin. Stunted talaga. Maghihintay yan ng tamang oras niya. Maghihintay po itong wala ng ulan masyado bago yan gaganda ulit. Nako. Ayaw lumaki. Sobra sa ulan. Yun po mga kagriyan, ang ganda. Maybe bukas or next the other 2 days magkukumpay na po ako niyan. Paubos na rin yung napier grass ko sa kabila. Timing na timing po talaga ito mga ka-agri na pwede nang makumpay. Marami-rami na rin to hanggang doon. Pag yun ay mas lumaki at tumaas pa, kahit dito na lang ay okay na kami sa napier grass. Syempre po, pupunuin pa rin natin sa pagtanim doon. At ito po, dyan sa dulo niya, dudugtungan natin ng tanim. At pati dito sa gilid sa ilalim, tatamnan pa rin natin dyan sa ilalim, pero para mas kakapal po yung napier grass dito sa Pilapil. At nang dumami po yung ating supply ng napier, para walang problema, mapaulan man o mapaaraw, may supply po tayo ng napier grass para sa ating kambing na malapit na dito sa ating goat house. So kung titingnan po ninyo yan po, may nakatanim rin dito. Ito ay nasa mga 5 days pa lang, lumabas na yung tubo. Tingnan nyo po, lumabas na. Mabilis lang kasi halos araw-araw kasi umuulan mga ka-agri. So yun, maraming salamat po. Today's episode po natin ay nag-update lang tayo dito sa ating napier grass na talagang na-prove po natin. Pwede na po talagang ma-harvest. Yun lang, pwede siyang ma-harvest after 1 month and a half. Maraming salamat. God bless us all. Hanggang dito na lang muna habang tayo po ay pauwi na mga ka-agri. Labas na tayo dito sa ating area kasi homeward down na rin tayo kumaya konti. Hanggang dito po, may tanim po tayong napier dito. Hanggang dito po, may tanim po tayong napier dito. Ito palabas na rin yung tubo niyan. So pasalamat na lang tayo. Mayroon tayong pagkukunan ng planting material. Sana pa ay mas dadami pa ng maitalanan dito, halos lahat dito. Kasi hindi pa na tamnan. Hanggang dito po, tatamnan dyan kung pwede, kung mabubuhay yung ating napier grass. Labas mo tayo dito sa area. Daan lang tayo sa ating puno ng kakao na maraming bunga. Ito po ay langka natin na latex-less na 2 years na po. Ganyan pa lang siya katangkad, siguro mga 7 or 8 feet. Mga 8 feet po hanggang dyan. Sobra nga 9 feet nga siguro, mga 9 feet ang tangkad dyan mula sa ilalim. Kung hindi siguro natin nailagay ito, wala na rin yan. 3 beses po kasi yan pinutol ng kambing bago naging ganyan kalaki. At kung hindi po natin talaga din-design na malagyan siya ng tree guard, nako, ubos yan sa kambing. Uubusin talaga ng kambing. Gustong gusto talaga eh. Pero itong ating kakao, ang daming bunga. Parang parang pinabayaan lang sa ano eh. Bunga na ng bunga, ang ganda Wow. Yan po. Kasi po malapit yan dito sa goat house. Abot na yan dito yung yung mga nutrients mula sa may goat manure natin. Kaya yung pagtaba niya at saka yung paglaki niya, grabe, puspusan ito, hinog na ito. Iwan ko lang kung gusto niyo itong kakao mga ka-agri. Sa may gusto lang, yun. Daming bunga ay yung kambing natin sa taas, nagkumpay tayo dyan bago umuwi. So puspusan sila sa kanilang kumpay dyan sa kanilang mga selda. Huwag na tayo pumasok, puspusan na yung iba, ayaw nang kumain sobrang busog na.
Sige. Hanggang sa muli, paalam na. Sa papayang puro bunga.